Yo, tara pag-usapan natin pong patuloy po ang patungkol sa impeachment ni VP Sara Duterte. At napaka bago po sa history to, no? Dahil mahigit sa 10, no? Humigit na 16 na abogado na po ang gagamitin po ni Sara Duterte. At kabilang dito ang mga veterano ng malalaking kaso. Ayan po yung pag-uusapan po natin ngayon kung bakit ito po ay one of a kind. At bakit ito po ay napakahalaga pag-usapan ngayon. Marami po mga revelasyon po dito sa video po na ito. Pero bago po natin umpisahan nito, kung di ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka lagi sa mga videos po natin na parating. Tara, let's go! So yan nga mga tol, pag-usapan po natin itong balita po na ito na pagpapakilala po ng defense team po ni VP Sara Duterte. Sabi po dito, no, show of force, ilang mga bigating abogado ang dedepensa para kay VP Sara Duterte sa kanyang impeachment trial at hindi sila bago sa mga high profile na kaso. 30 years ago, 30 na taon na lumipas mula sa Kuratong Baleleng case, pinagtanggol nila ang isang pulis na ngayon makakalaban nila sa prosecution. Ang iba namang personalidad sa kaso magiging senador judge sa susunod na kongreso. So panoorin po natin ang bahagya po. Panoorin natin itong balita po na ito patungkol sa topic po na ito. Show of force. Ilang mga bigating abogado ang dedepensa para kay VP Sara sa kanyang impeachment trial at hindi sila bago sa mga high-profile na kaso. 30 years ago sa Kuratong Baleleng case, pinagtanggol nila ang isang pulis na ngayon makakalaban naman nila sa prosekusyon. Ang iba namang personalidad sa kaso magiging senator judge sa susunod na kongreso. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Magkahalong bagets at veterano ang 16-man defense panel ni Vice President Sara Duterte para sa impeachment trial niya. Sa unang tingin, parang bagong lineup, pero may familiar faces din. Nandyan si Philip Siegfried Fortun, veteranong litigator na kilala sa malalaking kaso. Kasama rin ang kanyang longtime partner na si Gregorio Narvasa II, anak ni dating Chief Justice Andres Narvasa na naging lead defense counsel noong impeachment ni Erap Estrada. Hindi lang sila, kabilang din ang ilang bigatin sa litigation gaya ni Sheila Sison na matagal nang lumalaban sa Sandigang Bayan at criminal cases. Pero bukod sa mga veterano, lumilinya na rin ang new generation sa legal arena. Marami sa kanila bago sa bar, galing sa top universities at may mga natatanging background sa debate, litigation at human rights work. Kasama rito sina Maria Celina Golda Fortun, Carlo Joaquin Narvasa, Miguel Fernandez na dati ring band member ng Lola Amor at Justin Gular na multiple-time debate champion. Siyempre, nandyan din ang malalapit kay VP Sara, kagaya ni Michael Poa na dating Chief of Staff niya sa DepEd at si Reynold Monsayak, dating OVP spokesperson at class valedictorian ng law school nila ni VP sa San Beda. Ang 16 na abogado nagsumite ng entry of appearance na ad cotelem kahapon sa Senate Secretary. May agam-agam dito si Senate Minority Leader. Okay guys, no, bago natin ituloy yung video po na ito, meron po dito mga usapin, no, sa pagkakaroon po ni VP Sara ng 16 na abogado. Sabi po ng marami, saan daw po galing, no? Sabi parang lumalabas na hindi naman mayaman ng mga Duterte. Pero ito po 16 na abogado. At hindi lang po 'yon, no? Mga bigating abogado po. Hindi basta-basta may mga sinabi. How come this thing
is happening. Tama ba grammar natin? Anyway, napakahalaga po ng pinag-uusapan natin. Kasi kung ikaw ay magsasabi ng totoo, sabi nga po nila, bakit kinakailangan mo ngayon ng ganito karaming abogado? Magsasabi ka lang naman ng totoo. Ang katotohanan, hindi po yan basta-basta magigiba ang katotohanan. Kahit pang ilang abogado ang ilagay mo. 3,000 abogado. Ang totoo, hindi mababaliko. No? Hindi magagawang mali ang tama. Maliban na lang, pinauubra po yung kasamaan ng tao pagdating sa kwarta-kwarta. No, pagka-pera. No, andyan po ugat ng kasamaan. Tapalan nila ng pera ang maraming tao. Ginagawang tama ang mali. Pero deep inside, sa puso po nila, alam nila na mali. No? Parang pagbebenta ng kaluluwa. I'm not saying na itong mga abogado po, itong pong mga lawyer o defense team po ay alam ang katotohanan at ipagtatanggol nilang mali. Hindi ko po yun yung sinasabi, no? Hindi po yun yung sinasabi ko. Ha? Anyway, patuloy po natin panoorin yung balita. Coco Pimentel. So, ibig sabihin, meron pa silang gustong sabihin na nag-a-appear kami, pero may mga kondisyon ito, ha? Tingin niya, gagamitin ng defense ang nangyari noong June 10 sa impeachment court. Napagkasunduan doon ang mosyong ibalik sa Kamara ang articles of impeachment. Straightforward lang yung order. So, parang nagtagumpay po pala yung ginawa ni Cheese. Ganun po ba yun? Hindi po fully aware kung ano po yung mga aganapan. Pero yung pagbabalik po, no? Tama ba? Sa Kamara, yun po ba ay pagpapakita na para makabuelta at magkaroon po ng tsansa na ito po yung ma-dismiss at hindi na umusad. Which is, dapat sana hindi na ibinalik. Tama ba ako? Correct me if I'm wrong, ha? So, pinapakita ngayon, dahil binalik, sila yung mag-a-appear ngayon together with the 16 lawyers. No? Malupet. So, ang plan is to dismiss. Mag-a-add cautelam appearance pa ba ang mga abogado? Dapat ano lang yan, straightforward. Bakit? Kaya magtatanong ka, bakit with caution pa ang appearance nyo sa korte namin? Ano palang ibig nyo sabihin? Paliwanag ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tonggol, inaasahan na nilang maghahain ng argumento ang defense team para i-dismiss ang kaso. Sinubukan ng Bilyonaryo News Channel kumuha ng pahayag mula sa mga abogado ni VP Sara, pero hindi raw muna sila haharap sa media para hindi ma-preempt ang kanilang depensa. Sa ngayon, wala pa ring opisyal na tugon ng kampo ni VP Sara sa hinaing summon sa kanya ng korte. First time itong nasa higit 10 ang counsel ng isang akusado pagdating sa impeachment. Nasa 9 lang kasi ang kay dating Chief Justice Renato Corona, habang hindi rin aakyat sa 10 ang defense panel ni dating Pangulong Joseph Estrada. Walang procedural restriction sa kung ilan bang dapat na defense lawyers sa impeachment court. Ang mas interesting... Obvious, no? Obvious na syempre gustong manalo. Na ipanalo sa dismissal yung kaso. Na sinasabi po nitong mga nakalilipas na araw ni VP Sara, correct me if I'm wrong, no? If I'm not mistaken, diba, she said before na gusto niya ng bloodbath. Matapang, kumbaga, confident at kampante. Pero here we are, meron pong 16 lawyer. And I believe it shows na natatakot po si Sara. Tama. Natatakot po. Ayaw niya kasi once na ito po ay matapos na, mapunta na po. If I'm not mistaken, dun sa pinaka-pinale, po hahatulan na. Hindi na po siya makakaupo sa kahit anong government position. And ang mga Duterte, na sinasabi nila Duterte, legacy daw, ay matutuldukan na po yan. Matatapos na po. Magiging history na lang po sila ng tila, no? Hindi naman po natin sinasabi, pero parang gano'n na rin po. Tila,
matutuldukan na po ang history ng Duterte family na nagtraitor po sa ating bansa sa pamamagitan ng pagkampi sa komunistang bansa na China. No? And anyway, tapusin na po natin ito. Play natin Ang mga patuloy. nagkaharap noon, maghaharap ulit ngayon, pero sa impeachment. Taong 1995, 30 years ago, nagkasangga ang ilang familiar faces sa kasong Kuratong Baleleng. Magkasangga noon sina Kiko Pangilinan, Chel Jokno at Theodore Te sa prosecution, habang dinedepensahan ng Fortuna Narvasa Salazar at Lolong Lazaro ang PNP officials na kinabilangan nina Romeo Acop at Ping Lacson. Fast forward to 2025, prosecutor na si Acop, magiging senator judges sina Lacson at Pangilinan, at prosecution pa rin si Jokno, pero sa impeachment na. At ang Fortuna Narvasa at Lazaro nasa depensa pa rin. Si Sig Fortun, brother-in-law rin ng mga Rimulya. Patunay na sa paglipas ng panahon, ang mga dating naghaharap sa hukuman muling nagkakasalubong sa mga maiinit na laban ng politika at batas sa Pinas. Para sa Agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Alright mga tol, yan po ang ating natunghayan. So, exciting po ba? No? Kahit na medyo nagkaroon na po ng mga delaying tactics po dito, no? I believe eto po. Hayaan natin, andyan na. Let it be. No? Makikita naman ninyo yan kahit na 16 lawyers yan kung uubra po yung lohe kanilang mga grounds for dismissal ng impeachment case. Lalo po silang mapapahiya dito sa bagay po na ito. Yan po yung aking pinaniniwalaan dahil 16 abogado na may mga pangalan na bigatin. Let's see kung madidismiss nila, at even though tama ba? Even na madismiss po nila kung ano mang kaparaanan, yung ginawa po, nangyari po sa confidential fund na yan, paglustay po, paggamit ng pera na walang resibo, doon pa lang po matibay na po yung ebidensya. At kahit anong gawin nilang korupsyon, ano man yan, Diyos na po ang bahala dyan. Hahatol po ang Diyos pagharap po natin sa Kanya sa takdang panahon. Hahatulan po niya lahat, kahit ano pang gawin po ng mga tao, ang hustisya ay mananaig pa rin po yan. So ikaw, ano ba masasabi mo sa bagay na ito? Comment down below, pag-usapan natin patuloy sa comment section. And please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. See you ulit sa susunod na video.